Nagdurusa na nga sa matinding init ang ating mga kababayan, dagdag parusa pa ang banta ng brownout. Hinihikayat na ng energy officials ang malalaking negosyo tulad ng shopping malls na gumamit ng sarili nilang power generators para makabawas sa demand. Pero ang mga consumer, kailangan pa ring magtipid. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Ngayong tag-init, bugbog sa gamit ang aircon at lahat ng electric fan sa bahay ni Tatay Noel. Presko, hanya, pero magastos. Yun ang pinakamalaking problema nga harapin namin next month. Yung pagtaas ng electric bills. Wala magagawa kasi di ka makatulog, lalo't mga bata ko pumapasok sa school. Kailangan Ang masaklap, tag-init na nga, pero ang ilan nakakaranas pa ng brownout. Meron naman, kaya lang hindi siya tumatagal ng 1 hour. 30 minutes, 20 minutes, ganun lang katagal. Nasa ilalim pa rin ang Luzon sa red alert status na ipinatupad ng National Grid Corporation simula nitong Martes. Red alert naman ngayong araw ang Visayas. Red alert kapag ang supply ng kuryente ay hindi sapat upang matugunan ang pangangailangan ng mga consumer at mga regulating requirements ng transmission grid. Ayon sa Department of Energy, ang matinding heat index ang dahilan ng pagsipa ng demand sa kuryente, kaya't kailangang itaas ang alert status. We cannot predict that the high temperatures will persist over a long period of time. Kasi it's not only the power plant's performance that is affected, but it's also the peak demand. Ang problema, dahil bugbog din sa gamit ang mga makina sa power plant, puwersado ang ilan sa mga ito na mag-shutdown o magbawas ng produksyon. Kasi yung mga planta ay napupwersahan din na mag-produce mag-increase ng kanilang production, and that's why we have to manage this. Pero ayon sa energy officials, posibleng mabawasan ang mga brownout. Hinihikayat kasi ang mga malalaking power consumers gaya ng malls at mga negosyo na gamitin muna ang kanilang sariling power generators upang makabawas sa demand. Pero sa maliliit na consumers tulad ng mga kabahayan, kailangan pa rin magtipid. Kasi temporary lang yung solution nilang yan Switch lang nila sa generator Ganun pa din yan Pag nagano ang generator nila, fail ang kanilang mga generator, blackout, brownout pa rin naman yan Ang kailangan naka-permanent. In other words, we all have to remain vigilant because while there are forecasts for extended forecasts even as to temperature and as to weather, this is a factor that is beyond our control. Tila magtatagal pa rin ang mataas na demand sa kuryente. Una nang sinabi ng Pag-asa na hanggang pangalawang linggo ng Mayo pa matatapos ang panahon ng tag-init. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.